puntahan na natin. Mga kapatid, ito pong nagaganap po sa Middle East. Dahil pinag-aaralan na po ng gobyerno yung posibilidad ng pagtapyas ng excise tax sa langis. Kung sakaling aabot sa $80 per barrel ang presyo ng langis, yan ay ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos sa presscon. Kayo nag-presscon no? Yes, nag-presscon na biglaan. Stressful. Inihanda rin ng gobyerno ang fuel subsidy lalo na para sa sektor ng agrikultura at transport na lubhang maapektuhan ng pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo. Pinulong ni PBBM kanina ang gabinete para pag-usapan ang magiging hakbang ng gobyerno kaugnay sa gulong ngayon sa Middle East. Naging focus din dito ang pagtulong na makauwi nga ang mga OFW na stranded doon. Patuloy namang nakipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang apektado ng gulo para tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayang OFW. Kasalukuyan pa din kasing nakasara ang airspace sa mga binombang lugar sa Middle East tulad po ng Lebanon at United Arab Emirates. Paalala po ng Pangulo sa mga Pilipinong apektado ng gulo sa Middle East, maghanap na po kaagad at manatili sa mga itinakdang ligtas na lugar doon sa bansa kung saan kayo naroon para po kayo ay nasa lugar kung saan aside from safe yung account na pwede kayong account for ng ating mga opisyal na malapit po sa inyo, mga kapatid. Oy, sabi ng ng Palace kanina, nasa 1,416 yung mga kababayan natin sa Middle East na gusto na magpa-repatriate. Pero hindi naman maiuwi dito kasi kahit magpadala ka nga ng eroplano, sarado naman lahat. Airspace Tapos parang ang sinasabi ni PBBM kanina, kahit sabihin mo, sige, magpo-provide ka ng commercial plane. Ang isa pa nilang worry dyan, baka matulad dun sa fighter jet ng Amerika na parang nagkaroon ng misidentification, sila yung napabagsak ng Kuwait. Diba? So ayaw natin mangyari na mapagkamalan yung commercial plane, biglang yun yung ma-target, bumagsak. It happened before. Ayaw natin. Before. Yes, we Tapos, don't want that to happen. Isa pang problema dyan, magbabayland ka. Hindi naman pwedeng magbayland ka na mag-isa lang yung sasakyan. Siyempre, convoy yun. Kasi kailangan may security to protect the OFWs. Ang problema dyan, pag nakita na maraming sasakyan, baka mapagkamalan na naman. Yes. Pag na-ambush, yari na naman yung mga OFWs. Aside from the ambush, so, hindi talaga ma-evacuate. Aside from the ambush, ang balita namin, how I was monitoring CNN saka BBC, may blockade na May mga may mga harang na sa mga certain areas po. No? Parang pawang delikado pa rin for travel kahit by land doon sa mga kababayan natin na gustong umalis doon. So mabuti makipag-ugnayan doon sa mga official natin doon para nasa safer space or place. Yes. Ang sabi nila, Israel daw yung mas nag-worry. Yung government, yung mga OFWs dun sa Israel among all the countries in Middle East. Yes. So mukhang yun talaga yung binabantayan nila ng gusto. It's not as simple siguro as i-inform mo yung sinabi ni Mase, no, na by land, mahirap din kasi baka mapagkamalan. It's not as simple, I think, na i-inform mo kasi sa gulo ngayon, parang syempre hindi mo alam yung mga protocols nila. Pag nakakita kayo ng ganyan, kaysa naman maunahan kayo, hindi natin alam yung protocols. Pwedeng yung isipin, bakit? Pwede naman makipag-coordinate. Pwede naman mag-inform. It's more complicated than that, it seems. Ang daming historical films na nagpakita na nabibiktima yung mga nagko-convoy na ganyan. Yes. Marami ng ganyan po. Na sinapelikula pero actually totoo pong nangyari na kahit na nakatimbre na may dadaan doon, nasa panganib pa din. Mabuti ng cautious tayo. Nag-iingat. Ayan, tingnan mo yung mga attack na yan. And di ba, hindi lang kagabi may kausap tayo na kababayan natin, di ba? Sa Dubai. Sa Dubai yun. Pero may iba tayong mga programa na kausap yung mga nasa iba pa mga lugar. Yes. Sila, mas gusto nilang magstay put sa safer space or place kesa sila ay umalis doon tapos hindi nila sigurado kung aside from hindi makakabalik, baka mas delikado for them. Actually, nagulat nga ako kasi di ba yung kausap natin na OFW sa Dubai kahapon, sabi niya okay naman, mukhang kalmado. Pero alam mo bang isa sila sa pinakamaraming may gustong mag-evacuate? Kalmado siya. I don't know kung factor din yon dahil 22 years na siya dyan. Pero sa bagay, pati naman yung ibang OFW, siguro naman marami sa kanila, hindi yung 2 years, 3 years lang dun, di ba? Hindi naman siya for sure ang nag-iisang 22 years lang nandun. Yeah. Pero we're hoping naman na maging maayos na rin lahat. Pero so aside syempre, from OFW, meron to sa ekonomiya, di ba?
Yeah, economy, lalo na po yung ating langis. Alam niyo naman, dependent tayo dyan.